Bakit si Vice President Inday Sara Duterte ang susunod na maging presidente ng Pilipinas sa taong 2028? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat mga kapolitika, ay huwag kalimutang kayo ay mag-like at mag-subscribe muna dito sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa issue ng bansa at issue ng lipunan. So sa ayaw at sa gusto man ng lahat ay si Vice President Inday Sara Duterte ang itinadhana na maging presidente ng Pilipinas sa taong 2028. Base po ito sa survey ng dalawang kumpanya, itong Oculum Survey at itong WR Numero. At sa katunayan nga ay tumaas pa itong lamang ni Vice President Sara Duterte dito sa kanyang mga katunggali na si Raffy Tulfo. So ang sabi dito sa balita ng Global Daily Mirror, sabi niya VP Sara number 1 choice for President in 2028, sabi sa Oculum Survey. Sabi dito, Vice President and Department of Education Secretary Sara Duterte again dominated another presidential survey for the 2028 general elections. Oculum Research and Analytics revealed that based on its first quarter commission poll conducted from February 21 to 29, 2024, a high 42% out of its 3,000 respondents picked Duterte as their next likely president. So yun po yung lumabas dito sa survey ng Oculum Survey noong February 21 to 29 na may 3,000 responder. And then sabi dito, Senator Raffy Tulfo was a far second, clinching a low 17%. While former Vice President and Angat Buhay Chairperson Attorney Leni Robredo sorely lagged behind at third place with 10%. So, ang sabi dito mga kapolitika is noong ito yung survey noong February 21 to 29 na kung saan is nangunguna nga itong si Vice President Sara Duterte sa pagiging president para sa 2028 national election. Now, dito naman tayo sa WR Numeros. Ito yung first quarter survey para sa 2024 na iginanap noong March 12 to 24, 2024. Sabi dito is 29.3% out of 1,765 adult respondents choose Duterte for president from a list of potential candidates provided by WR Numero, while si Raffy Tulfo is nakakuha lamang ng 20.7%. Okay, 20.7% itong kay Raffy Tulfo, habang si Vice President Sara Duterte is nasa 29% yung nakuha niya doon sa WR Numero. Now, bakit natin ito pinag-uusapan mga kapolitika? Kasi ito na yung ang indication nito sa atin is hindi tumatalab or hindi umiepekto yung mga paninira nila kay Vice President Sara Duterte para mapababa at mahila talaga ng lubusan itong ating Vice Presidente. So, ibig sabihin is kailangan talaga lang mag-double time para dito ay mapababa nila ang ating Vice President. Pero parang hindi na nga umiepekto talaga itong kanilang ginagawa. At in fact, ang sabi dito, merong speech itong merong vlog itong si Harry Roque doon sa kanyang YouTube channel, at ang sabi niya kasi ugong-ugong nga napaalisin na si Vice President Sara Duterte doon sa Department of Education. Pero sa tingin niya, ito yung kanyang opinion na kung saan sinasabi niya na aalis itong si Vice President Sara Duterte kung matatapos na itong kanyang term as Vice President, maybe sa 2027 or mas earlier. So hindi natin alam, pero tayo ay nakakasiguro na naalis itong si Vice President Sara. Sinasakyan niya na lang talaga itong kasalukuyang administrasyong Marcos. At kung hindi manaalis itong si Vice President Sara Duterte, ang tendency is i-impeach nila. Ngayon kasi is nahihirapan pa silang gawin yun dito kay Vice President Sara Duterte kasi malakas pa ito at napakataas pa ng survey, at si Inday Sara nga itong most trusted, di ba, sa lahat ng mga cabinet members ni Bongbong Marcos. Si Vice President Sara Duterte ang may pinakamataas na ratings or approval and trust ratings. Now,
atin rin bigyan ng anggulo itong si Vice President Sara Duterte ay itong si Jejomar Binay. Kasi nakikita ko rin dito mga kapolitika itong sitwasyon ni Vice President Sara Duterte at ni Jejomar Binay. Naalala nyo pa ba noong 2016, before nag 2016 election is gusto nilang masira kasi Vice President noon si Jejomar Binay at itong si Noynoy Aquino naman ang kanyang presidente. Now, itong si Jejomar Binay is malakas din noon kasi siya yung napipintong at napipisil na maging presidente sa 2016. Pero nasira siya kasi dahil doon sa mga issue ng corruption dyan daw sa Makati City Hall at yung mga irregularities doon sa kanyang mga projects na kung saan overpriced. Now, hindi masyadong nasagot yun ni former Vice President Binay at noon nga nangyari is bumaba yung kanyang ratings doon sa survey hanggang sa hindi na talaga siya nanalo at naging pang-apat na alang itong si Binay sa pagkapangulo ng 2016 survey at nanalo itong si President Rodrigo Roa Duterte. Now, same situation dito kay Vice President Sara Duterte, pero ang nangyayari kay Vice President Sara Duterte, bumaba man yung kanyang survey, is hindi naman ganong naapektuhan. Number 1 pa rin itong si VP Sara sa mga survey para sa 2028 election. At ang nakikita rin natin dito, kasi iba yung sitwasyon ni Vice President Binay noon sa sitwasyon ni Vice President Sara Duterte ngayon. Bakit? Kasi dati mga kapolitika is walang mga social media na mag-defend or walang social media na magsisiwalat ng katotohanan at wala siyang makinarya noon kasi hawak pa ng dating administrasyon yung gobyerno, di ba, si Noynoy Aquino. Pero ngayon po is marami nang dumidepensa dito kay Vice President Sara Duterte, especially dito sa social media. Marami ng mga influencers at mga vloggers. So kung siraan man si Vice President Sara Duterte sa mainstream media is marami namang mga vloggers na taga-suporta itong si Vice President Sara Duterte na magde-defend sa kanya na kung saan is maniniwala sa kanyang kakayanan. So yun po ang naging kaibahan. Si Jejomar Binay kasi is hindi pa masyadong active ang mga Pinoy noon sa politika, sa social media, kung kaya nasira siya ng tuluyan at bumulusok pababa at hindi na nga tuluyang nakabangon itong si Jejomar Binay kung kaya natalo siya noong 2016. Unlike dito kay Sara Duterte, yes, bumaba si Vice President Sara Duterte. Yung mga nakaraang survey, nakita ko nga doon sa Pulse Asia at sa SWS na bahagyang bumaba, pero sabi kasi doon sa Pulse Asia is nasa 35 si Tulfo at 34 lang si Vice President Sara. Pero in literal way po is tabla po ang naging survey na yun. Pero ngayon po is lumamang ng mataas itong si Vice President Sara Duterte sa mga survey. Ang indication nito is talagang hindi tumatalab yung mga panira dito sa ating pangalawang pangulo, mga kapolitika. Okay? So, at bakit hindi na matanggal-tanggal itong si Vice President Sara Duterte dyan sa cabinet member? Kasi siya yung best performing at most trusted na cabinet members ni Bongbong Marcos. So, paano siya tatanggalin? Kasi naalala ko, di ba, sila Trixie Coros Angeles, sila Vic Rodriguez, sila Clarita Carlos, di ba, napakadali lang tanggalin dati kasi wala naman silang malaking impluensya sa masa. At itong si Vice President Sara Duterte, magkaiba sila ng situation. Kaya kahit malakas ang impluensya nitong si Lisa Araneta, is hindi niya magawa-gawa ito kay Vice President Sara Duterte kahit inis na siya. Okay, nakukuha nyo ba mga kapolitika yung point? Hindi niya maalis-alis sa pwesto itong si Sara Duterte kasi itong si Bongbong Marcos is nag-iisip rin siya na siya ang masisira, where in fact si Vice President Sara Duterte is malaki pa nga yung kanyang trust rating kontra dito sa Pangulo. At gusto lang pala natin pag-usapan din mga kapolitika itong nangyari dyan sa Bustos, Bulacan, kasi meron sana silang gagawing pagtitipon dyan pero hindi po nangyari kasi meron pong hinarang po, at ang sabi doon sa balita is hinarang yung venue at sinabihan na private property.
Ang masasabi lamang natin dito mga kapolitika is kahit gaano pa yung panggigipit na ginagawa ng kasalukulang administrasyon dito sa former President Rodrigo Roa Duterte is hindi talaga nila mapipigilan na lalong umangat itong si Vice President Sara Duterte. Kaya ang masasabi lang natin is kita-kits talaga sa 2028. So yun lamang ang ating masasabi at ang ating pag-uusapan sa video ito mga kapolitika. Huwag kalimutan kayo ay mag-like at mag-subscribe muna dito sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa issue ng bansa at issue ng lipunan.